Sa isang madulas na kalsada sa Montana, biglang inapakan ng isang dating Navy SEAL ang preno ng sobrang lakas, kaya tumilapon ang kanyang aso sa unahan. Dahil sa gitna ng umiikot na blizzard, may nasaksihan siyang hindi kailanman dapat makita ng sinuman. Isang babae, mahigpit na yakap ang isang sanggol sa kanyang dibdib, nagpupumilit lumakad sa gitna ng bagyo. Sa likod niya, may mga batang naglalakad ng hirap na hirap, manipis ang kasuotan at pilit na humahabol habang unti-unting nilalamon ng bagong nyebe ang kanilang mga yapak. Lahat sila'y nangangatog sa matinding hangin, nawawala agad ang kanilang mga bakas sa bagong ulos na nyebe at kahit bumaon ang lamig na parang mga pangil sa kanilang balat, wala siyang ungol ng paghihirap, walang sigaw. Basta patuloy siyang lumalakad na para bang ang manatiling buhay ay hindi na isang desisyon, kundi isang parusang matagal na niyang natutunang tanggapin ng walang reklamo. Pagkatapos lumabas ang SEAL sa humahagibis na bagyo, hinahatak ng hangin ang kanyang jacket at binigkas ang mga salitang babago sa kapalaran nilang lahat. Sumama kayo sa akin, walang nakakaligtas na mag-isa. Bago tayo magsimula, ibahagi muna ang iyong lokasyon at kung tumimo sa puso mo ang kwentong ito, pindutin ang subscribe para sa higit pang mga kwento ng katapangan, kabutihang loob at mga koneksyong hindi kailanman napuputol. Napakalaki ng halaga ng iyong suporta. Ang matinding lamig ng gabi walang awang bumalot sa kalsada ng Montana at ang hangin ay tila nagiiwan ng maputlang sugat sa dilim na parabang ang mismong lupa ay nanginginig sa ilalim ng unos. Sa loob ng lumang pickup, si Jack Carter, 35 taong gulang, dating Navy SEAL, isang lalaking hinubog ng katahimikan at bagyo, ay mas pinisil ang manibela. Ang kanyang mga palad, magaspang at may guhit ng mga taong lumipas sa pagbukas ng mga pinto at paghatak ng mga nasugatang kasama sa ligtas na lugar, ay humigpit ng hindi namamalayan habang dumudulas ang sasakyan sa natatagong yelo. Ang ilaw mula sa panel ng sasakyan ay tumama sa matitikas na linya ng kanyang mukha. Matangos ang cheekbone, matibay ang panga na tinubuan ng bigoting ilang araw nang hindi nahahaplos ng labaha. At mga matang tila yelong bakal, mga matang mas maraming nakita kaysa sa kailan may kayang ikuwento. Ang kanyang asong si Thor, isang 4 na taong gulang na sable German Shepherd na may malakas na pangangatawan at palaging alerto ang tainga sa anumang banta, ay bahagyang gumalaw sa upuang harapan. Medyo nakataas ang kanyang balahibo, kumikislap sa malamlam na ilaw na parang yelong kristal. Sanay si Thor na makaramdam ng takot, lungkot at kahit ang pinakapinong panginginig ng paghihirap ng tao, at sa gabing ito isang malalim na ungol ang lumabas mula sa kanyang dibdib. Wala namang mahalagang patutunguhan si Jack, hindi na gaya ng mga dating biyahe. Pauwi lamang siya sa luma nilang lupaing iniwan ng kanyang mga magulang, ang lugar na natupok ng apoy 2 tag-init na ang nakalipas habang siya'y nasa ibang bansa. Inakala niyang magiging tahimik ang biyahe, walang laman, baka nga nakakapagod. Pero sa halip, lalo pang tumindi ang unos at ang matutulis na nyebey bumangga sa salamin, nililimitahan ang tanaw sa isang makitid na puting daan. Biglang umungol si Thor, hindi sa hangin kundi sa isang presensyang buhay. Automatikong inalis ni Jack ang paa sa gas. Gumapang ang ilaw ng kanyang sasakyan sa isang hugis na nakayuko sa gilid ng kalsada. Sa unay inakala niyang isang nabuwal na poste ito, kalahating natabunan ng puti. Pagkatapos ay gumalaw ito at tumigil ang hininga ni Jack. Isang babae ang lumabas sa liwanag, payat, balot ng lumang wool na may disenyong Lakota. Ang mahabang itim niyang buhok ay dumikit sa kanyang mukha dahil sa natutunaw na yelo. Ang kulay ng kanyang balat, dating may kayumangging ganda, ngayoy maputla na halos tila asul sa lamig. Mahigpit niyang yakap ang isang sanggol sa kanyang dibdib, parang ayaw niyang maagaw ito ng bagyo.
Sa likod niya, may 4 pang batang sunod-sunod. Lahat ay bata, nanginginig at suot ang mga damit na malayo sa sapat para sa ganitong kalupit na panahon. Tumahol ng malakas si Thor. Mabilis na inapakan ni Jack ang preno at ang sasakyan ay umikot bago muling bumalik sa balanse. Tingina bulong niya habang bumibilis ang tibok ng kanyang puso sa paraang hindi na niya naranasan mula pa noong giyera. Hindi takot, purong reaksyon. Ipinasok niya sa park at bumaba sa sasakyan, sinalubong ng matinding hangin. Hindi gumalaw ang babae, kahit kitang-kita ang pagod, pinrotektahan niya agad ang sarili, bahagyang nakaposisyon pasulong ang mga balikat at ang mga paay nakabaon sa gumagalaw na niebe. Ang kanyang malalalim na mata, malaki at alerto, ay may halong takot at tapang. Isa siyang taong sanay sa panganib. "Huwag kang lalapit," sabi niya sa paos na tinig, mas lalong niyakap ang sanggol. Dahan-dahang itinaas ni Jack ang 2 kamay, nakaharap ang mga palad. Sinuri niya ang bawat detalye, ang panginginig ng kanyang katawan sa lamig at pagod, ang nangingitim na labi ng mga bata, at ang paraan ng pagtayo ng pinakamatandang bata sa harap ng ina nito. Tila isang maliit na harang. Napansin niya ang kwintas ng babae, isang tradisyonal na Lakota na may ukit ng kabayong tumatakbo, at kung paano niya iniingatan ang mga batang nasa likod niya. Sanay si Jack bilang isang SEAL na makilala ang isang tao sa isang iglap. Wala siyang nakitang galit sa babae. Siya'y takot, pagod, pero hindi sumusuko. Tumalon si Thor mula sa upuan at maingat na lumapag sa tabi ni Jack. Alerto ngunit hindi agresibo. Ang mga nyebe dumidikit sa kanyang nguso para siyang tahimik na tagapagtanggol. Nang sa wakas ay nagsalita si Jack, banayad at mahinahon ang kanyang tinig, kapareho ng boses na ginagamit niya sa mga sibilyang wasak sa giyera. "Sumama kayo sa akin, Aniya. Walang nakakaligtas na mag-isa." Sa isang iglap, tanging ang huni ng hangin sa kalsada at ang tibok ng puso niya ang narinig. Kumikinang ang mga mata ng babae at ang mga nyebe namuo sa kanyang pilikmata. Wala siyang luhang pinakawalan. Wala rin siyang sinabi na puno ng desperasyon. Tiningnan niya lamang ang kanyang mga anak, ang mga nanginginig nilang binti at mga kamay na pula sa lamig. At may bahagyang nabasag sa kanyang matinding paninindigan, sapat para makapasok ang munting sinag ng pag-asa. Bahagya siyang tumango, halos hindi pansin. Agad umaksyon si Jack, ngunit marahan binuhat ang mga bata isa-isa papasok sa mainit na loob ng sasakyan. Umatras si Thor para magbigay ng espasyo at pumuwesto sa pagitan ng mga bata at ng labasan. Tila isang tagapagtanggol. Umiyak ng mahina ang sanggol nang maramdaman ang init sa kanyang pisngi. Tapos ay kumalma. Ang babae ang huling pumasok at sandaling lumingon sa kahabaan ng kalsada na para bang inaasahan niyang susundan pa rin siya ng unos. Isinara ni Jack ang pinto sa kanyang likod. Ramdam ang bigat ng desisyon na para bang bumaba ito sa kalaliman ng kanyang mga buto. Isang pamilyar na bigat na tila pagkapirmi. Umupo siyang muli sa driver's seat, binuksan ng todo ang init at iniwas ang truck mula sa highway patungo sa cabin na balak sana niyang harapin mag-isa. Ngunit ngayong gabi hindi ito magiging hungkag, ito'y magiging simula ng isang bagay na ni isa sa kanila ay hindi pa ganap na nauunawaan. Unti-unting bumalot ang init sa loob ng cabin, ang uri ng init na dumarating ng dahan-dahan, gaya ng apoy na unti-unting nakakahuli ng ritmo. Kumakapit sa salamin ang mga piraso ng nyebe, tila kinakabahan, ngunit sa loob ang hangin ay puno ng katahimikan, ang uri ng katahimikan na bitbit ng mga taong matagal nang hindi nakakaramdam ng ligtas. Nagtipon ang mga bata sa ilalim ng makakapal na kumot na kinuha mula sa lumang cedar chest, at wala na sa kanilang mga mukha ang madilim na asul na bakas ng lamig na nakita sa gilid ng kalsada. Si Thorman,
Ang 4 na taong gulang na sable German Shepherd ni Jack ay nakahiga malapit sa fireplace, kalmado pero alerto, habang sinusundan ng kanyang gintong mata ang bawat galaw sa silid. Ang babae ay umupo sa pinakamalapit sa apoy, tuwid ang likod sa kabila ng pagod. Ang kanyang mahabang maitim na buhok ay nakalugay sa balikat, basa pa rin sa natunaw na nyebe. Ang balabal niyang may tradisyonal na disenyong Lakota, pulang-pula at kulay uling, ay bahagyang tumigas habang natutuyo. Sa ilalim nito, ang kanyang katawan ay tila payat ngunit matatag, ang klase ng tibay na hindi pinipili, kundi nabubuo dahil sa pangangailangan. Nang sa wakas ay ibinahagi niya ang kanyang pangalan, Maya Thunderhawk. Ang kanyang tinig ay may banayad na bigat, tulad ng isang taong maingat sa bawat salitang binibitawan na para bang kailangang sukatin muna bago ito iwan ang kanyang bibig. Unti-unting lumitaw ang kanyang kwento, hindi dahil gusto niyang itago, kundi dahil masyado itong masakit. 15 taon na ang nakalipas mula nang mawala ang kanyang ama sa kabundukan ng Montana. Walang iniwang bakas kundi dasal na walang kasagutan. At isang pamilyang tumangging magluksa sa lalaking walang libing. Nang mawala ang kanyang ama, naging marupok ang mundo ni Maya. Sa takot ng ina niya para sa kinabukasan ng anak, pumayag itong ipakasal siya sa isa pang pamilyang Lakota. Isang pamilyang may tradisyong kasing tanda ng lupa, ngunit may mga hinihinging hindi kayang tugunan ni Maya. Ang asawa niyang si Malik na dati matatag at may tahimik na dangal ay unti-unting nawala sa impluensya ng alak. Naging pag-aari niya ang dangal na iyon, naging obsesyon. Gusto niya ng anak na lalaki. Sa bawat pagdating ng isang anak na babae, lalo siyang nalunod sa galit. Ang kanyang mga kamay, dating sanay sa paggawa ng balat at pana, ay naging sandata ng poot. Sa simula'y may pagsisisi, mga luha, pangakong titigil at umagang malinaw ang isip. Paglaon, nawala ang mga pagsisising iyon, lumalim ang mga bakas. Hindi kailanman itinaas ni Maya ang kanyang boses habang nagkukuwento. At iyon ang mas masakit para kay Jack, ang tahimik na pag-amin. Nang sa wakas ay nakatulog na ang mga bata, isa'y nakasandal pa kay Thor na para bang ito'y isang buhay na kumot, lumapit si Jack sa kanya at naupo sa tapat niya. Tumama sa mukha niya ang liwanag mula sa apoy, ang matitigas na linya ng kanyang panga, ang peklat sa itaas ng kanyang kilay, ang makapal na balbas, ngunit ang kanyang mga matay lumambot. Mula sa bakal, naging pagod, naging totoo. Mahinahon siyang nagsalita tulad ng isang sundalong bumalik na sa ordinaryong buhay, pero bitbit pa rin ang abo at alikabok sa dibdib. Nasunog ang lupain ng mga magulang ko, 2 taglamig na ang nakalipas, aniya. Nasa ibang bansa ako, hindi ako nakarating sa oras. Wala siyang detalyeng ibinahagi, ngunit ang pagyuko ng kanyang paningin ay nagsabi ng bigat ng hinanakit. Bumalot sa katahimikan ang amoy ng nasunog na pine. Nagpatuloy siya, ibinahagi ang ilang bahagi ng kanyang huling misyon, hindi ang sikreto, kundi ang personal. Operation Silent Dusk, 3 bihag ang nailigtas, 5 sa kanyang mga kapatid ang hindi nakauwi. Hindi na niya kinailangang ikwento kung paanong ang mga mukha ng mga ito'y bumabalik gabi-gabi o kung paanong ang lasa ng pagkatalo ay nanatili pa rin sa kanyang dila kahit matagal na siyang nakauwi. Sapat na ang paghigpit ng kanyang kamao at ang paulit-ulit na paghaplos ng kanyang hinlalaki sa marka sa pulso para maunawaan ito. Tahimik na pinagmasdan siya ni Maya, parang apoy na tinitingnan ng isang sanay sa panganib, naaakit sa init, ngunit alam ang peligrong dala nito. Hindi siya sumingit, hindi siya nagpakita ng awa. Pinakinggan lang niya ito, isang regalong mas mahalaga pa sa anumang pagdamay. Tinaas ni Thor ang ulo, tila naramdaman ang bigat ng paghinga ni Jack. Dahan-dahang inilapit ng aso ang kanyang siko sa kanya,
tila sinasabing, "Nandito ako." Bahagyang ngumiti si Jack, may bahid ng pasasalamat. Pumutok ang apoy, kumaskas ang nyebe sa salamin. Dalawang buhay na kailan may hindi dapat nagtagpo, unti-unting nagdurugtong. Sa wakas, bumulong si Maya, "May mga espiritu kang dala." "Mayroon ka rin," sagot ni Jack. Namagitan sa kanila ang katotohanan, marupok ngunit totoo, dalawang wasak na paglalakbay na nagtagpo sa iisang silungan, hindi dahil sa kapalaran, kundi dahil sa pangangailangan. Hinapit ni Maya ang kumot sa paligid ng kanyang sanggol at ang maliliit nitong daliri ay kumapit sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa mga natutulog niyang anak sa tabi ng dingding at bumuga ng hanging nanginginig, hindi sa takot, kundi sa pagod. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, bulong niya, natutulog sila nang hindi bigla-biglang nagigising sa bawat ingay. Tumango si Jack, kahit mahigpit ang panga niya sa nararamdamang kirot. "Ligtas ka rito," sabi niya, isang panatang mula sa lalaking hindi basta-basta nangangako. Umiiyak sa lakas ang unos sa labas, nilalanta ang pinto ng kabin. Ngunit sa loob, may unti-unting sumisibol. Hindi pa pananampalataya, kundi tahimik na pagkilala. Minsan, ang mga basag na kaluluwa ay mas nakakayanan kapag itinigil na nila ang pagtatangkang kayanin ang lahat ng mag-isa. Naging baga na lang ang apoy, ibinaba ni Thor ang kanyang ulo sa mga paa niya. Sumandal si Maya sa dingding, mabigat ang mga talukap, humihinga sa mabagal at banayad na alon. Tahimik na nagbantay si Jack sa kanila, sa babae, sa mga bata, maging sa bagyo, gamit ang pagkaalertong hinubog ng matagal na pagkalugi at panatang ayaw nang muling mawalan pa. At sa loob ng maliit na silungang iyon, may dalawang sugatang kaluluwang unti-unting nakakaramdam ng pintig ng paghilom. Bumuti ang panahon kinabukasan, iniwan ng unos ang langit na may sugat at manipis na yelo sa lahat ng lugar na inabot ng hangin. Ang cabin, bagamat may tagpi at pinagdaanan, ay nanatiling matibay laban sa katahimikan ng taglamig. Maagang lumabas si Jack para ayusin ang kubol ng kabayo, isang mababang estruktura na may baluktot na kahoy at kalawanging bisagra. Matigas ang kanyang gwantes sa lamig, ngunit hawak niya ang martilyo ng eksakto at automatiko. Ang paulit-ulit na trabaho ay nagpapatahimik sa isip niya sa paraang hindi na kayang gawin ng pahinga. Nasa paligid si Thor, paikot-ikot sa kubol. Kumikislap ang kanyang maitim na balahibo sa mahina ngunit malinaw na sinag ng araw. Paminsan-minsan, tumitingin siya sa kabin, tila ramdam ang bagyong emosyonal tulad ng sa kalikasan. Sa loob, gumalaw si Maya sa katahimikan ng munting espasyo. Inaayos ang kakaunti nilang gamit. Ang kanyang mahabang buhok ay nakabraid, nakalaylay sa kanyang likuran, banayad na umaalon habang siya'y yumuyuko upang pulutin ang nakakalat na panggatong o magpunas ng alikabok sa mga lumang sapin. Tumulong ang mga anak niya, maingat parang nag-aalangan, nagtiklop ng mga kumot, nag-ayos ng mga metal na tasa. Bawat kilos ay tila pinag-iingat na para bang kung maging maingay sila ay guguho ang silungan. Habang nakaluhod siya sa tabi ng lumang kama na yari sa sedro upang maghanap ng dagdag na kumot, naramdaman ng mga daliri niya ang isang bagay, isang kahon na kahoy, maliit at parisukat, at ang mga sulok nito ay makinis na sa sobrang gamit sa paglipas ng panahon. Hinila niya ito sa liwanag, tumahimik ang mga bata, binuksan ni Maya ang takip, isang bagsak na hinga ang lumabas sa kanya. Sa loob nito ay may nakalagay na habing kumot, kulay malalim na bughaw, may disenyong tila kidlat na puti at pilak, ang tinatawag na broken lightning pattern. Walang dalawang pamilya ang gumagawa ng parehong disenyo, at ang nasa harap niya ngayon ay hindi maikakailang galing sa kanyang sariling angkan. Medyo kupas na ang mga gilid, malambot na ang lana, ngunit batid pa rin niya ang mga kamay ng kanyang ama sa bawat hibla at buhol.
Nanginginig ang kanyang mga daliri habang inaabot ito. Mula sa mga tupi nito parang sumisingaw ang amoy ng nasusunog na kahoy at sage mula sa nakaraan. Sumilay ang mga alaala. Ang kanyang ama, binubuhat siya sa balikat, isinasapin sa kanya ang kumot tuwing taglamig habang humihimig ng matandang awit na sumasabay sa hangin sa dilim. May unos na namuo sa kanyang paningin. Nang pumasok si Jack sa pinto, pinapagpag ang yelo sa kanyang jacket. Agad niyang napansin ang pagbabago sa tindig ni Maya bago pa man niya makita ang kumot. Ang tinig ni Maya ay halos hindi marinig, parang galing sa kaibuturan. Saan mo ito nakuha? Nanigas si Jack na hinto ang kanyang paghinga. Hindi na niya kailangang tingnan pa ang kumot. Alam na niya, itinago niya ito. Hindi sa kawalang galang, kundi dahil hindi niya kayang harapin ang alaala. Dahan-dahan niyang hinubad ang guwantes, parang ang pagbubunyag ng mga kamay ay lalo lang nagpapabigat sa katotohanan. 15 taon na ang nakalipas, panimulan niya, pantay ngunit walang laman ang tinig. Tumulas ang sasakyan ko sa Mountain Pass. Dumating ang blizzard ng walang babala. Nakaamba akong mahulog sa bangin. Hindi ko na maramdaman ang mga paa ko. Hindi gumalaw si Maya. May lalaking dumating, sabi pa ni Jack. Walang paunang anino, Lakota. Matikas, mahabang buhok at may mga matang banayad kahit sa lamig. Kumunot ang kanyang panga. Binalot niya ako ng kumot na iyan. Sinubukang hilahin ako palabas. Lumapit si Thor, naramdaman ang tensyon sa paligid. Mahigpit ang paglunok ni Jack. Nahila niya ako, pero ang lupa sa ilalim niya bumigay. Nabigla ang katahimikan, ipinatong ni Maya ang palad sa kanyang bibig, nayanig ang kanyang katawan, hindi dahil sa pag-iyak, kundi sa bigat ng pagkaunawa. Ang panahon, ang lugar, ang disenyo ng kumot, walang duda, siya iyon. Ang kanyang amas, bigla siyang tumayo, karga ang sanggol at suminyas sa mga anak. Nagpalitan ng tingin ng mga bata at si Jack, ramdam ang isang bagay na malalim, na parang may nadurog. Napuno ng takot ang dibdib ni Jack habang papalapit sila sa pinto. Bumukas ito at pumasok ang malamig na hangin. Maya, sumunod siya, hinihiwa ng lamig ang kanyang balat. Patuloy sa paglalakad si Maya sa bagong ulos na nyebe. Lumulubog ang kanyang bota sa bawat hakbang. Hinabol siya ni Jack, ang hiningay nagiging ulap sa hangin. Maya, pilit niya ulit, ang boses ay basag. Pakiusap, huminto lamang si Maya nang mapagod ang mga anak sa likod niya. Umiyak ang sanggol sa balikat niya, ang mumunting daliri nakakapit sa kanyang tirintas. Bumigkas si Jack, nanginginig ang boses. Ibinigay ng ama mo ang buhay niya para sa akin. Isang bugso ng hangin ang dumaan, hinahatak ang balabal niya. Hindi ko kailanman binisita ang pamilya mo, sabi ni Jack. Hindi ko sinabi sa kahit sino. Pinaniwala ko ang sarili kong wala akong karapatan. Pero sa totoo lang, ibinaling niya ang paningin sa lupa, habang ang pagkakasalay naggukit ng panibagong bigat sa kanyang mukha. Natakot ako. Natakot sa kung ano ang nawala sa iyo dahil sa akin. Natakot sa magiging tingin mo sa akin ngayon. Ang mga mata ni Maya ay kumikislap sa dalamhating tila, mas matanda pa sa bagyong bumabalot sa paligid nila. Ako ang nakaligtas, bulong ni Jack, at siya hindi. At buhat noon dala ko ang bigat ng araw-araw na yon, lalo pang sumiksik ang mga anak sa kanilang ina. Ang kanilang mga hiningay bumubuo ng manipis na ulap sa hangin sa pagitan nila. Pumikit ng mariin si Maya, nilalabanan ang mga luhang nais lumaya. Nanginginig ang kanyang tinig. Nauunawaan mo ba ang ibig sabihin, bulong niya nang maghintay ng 15 taon para sa isang taong hindi na bumalik? Tinaas ni Jack ang ulo. Nakaukit ang sagot sa paraan ng kanyang pagtayo, nakayukong balikat, hubad sa pagkatotoo. Oo, sagot niya, higit pa sa iniisip mo. Humina ang mga bugso ng hangin na para bang nakikinig. Tumingin si Maya sa kanyang mga anak, pagod, nilalamig, nanginginig. Pagkatapos ay muli siyang tumingin sa kabin na may bahagyang liwanag sa kabila ng ulap ng niyebe.
Hindi nawala ang kanyang lungkot, ngunit may umangat mula rito. Isang bagay na praktikal, ina at matatag. Huminga siya ng malalim, nanginginig. Hindi ako nagbibigay ng kapatawaran, aniya. Hindi ngayong gabi. Tumango si Jack, tinanggap ang bigwas ng buo. Pero ang mga bata, bulong ni Maya, nangangailangan ng init, ng silungan at ng pahinga. Bumaling siya pabalik sa cabin, babalik kami. At sa ganung paraan dumaan siya sa tabi niya, kasunod ang mga anak na parang marupok na prosesyon, habang naiwan si Jack sa gitna ng yelo, hubad sa kahihiyan sa ilalim ng maputlang langit ng Montana. Ang mga sumunod na araw ay dumaan sa ritmo ng katahimikan at maingat na paghinga. Nanatili ang niyebe sa lupa bilang banayad na burol, ginawang tila mapayapang puti ang buong paligid. Ngunit sa loob ng munting kabin, unti-unting sumibol ang buhay, marahan, may pag-aalinlangan na para bang ang kaginhawaan ay kailangang matutunang muli. Bawat umaga mula pagsikat ng araw, abala si Jack sa paghahati ng kahoy sa likod ng shed, habang ang hininga niya ay nagiging ulap sa lamig. Ang kanyang malapad na balikat at eksaktong kilos, hinubog ng mga taon sa serbisyo, ay ginawang mukhang madali ang gawain, pero bawat hampas ng palakol ay may bitbit na alaala. Madalas nahuhulog ang kanyang maitim na buhok sa harap ng kanyang mukha tuwing yumuyuko siya para tipunin ang mga kahoy. At sa mga sandaling iyon, lumalambot ang anyo ng isang lalaking bakal, ang pagkakabuo. Malapit lang si Thor, ang tapat na asong 4 na taon na, namatay laging nakamasid sa kanya. Sa loob, natagpuan ni Maya ang sarili niyang ritmo. Ang matangkad at balingkinitang katawan niya ay gumalaw na may tahimik na kahinhinan habang tinuturuan ang mga anak kung paano tiklupin ang kumot, maghanda ng simpleng pagkain at umawit ng sinaunang Lakota lullaby sa gabi. Ang kanyang kayumangging balat, kumikislap sa liwanag ng apoy, ay unti-unting nagbabalik sa likas nitong sigla bawat araw na lumilipas. Paminsan-minsan, kumukuha siya ng tuyong bungkos ng sage at sinusunog ito malapit sa pinto. Ang usok ay paikot na umaakyat at habang humihinga siya ng dasal ng pasasalamat para sa mga espiritu at para sa amang nawala. Hindi agad na unawaan ni Jack ang mga seremonyang iyon, ngunit nanatili siyang tahimik, iginagalang ang mga ito habang ang kanyang mga mata ay malalim sa pagninilay. Buong buhay niya ay ginugol sa mga utos at sistema, kung saan ang tibay ay binubuo hindi ng paniniwala, kundi ng paninindigan. Ngunit sa panonood kay Maya, sa simpleng mga gawaing ukit sa tradisyon, sa pagluluksa at sa tapang, may nagbago sa kanya. Lumambot ang mga panig na pinatigas ng giyera at pagsisisi. Nagsimula siyang turuan ang mga bata ng simpleng kaalaman. Paano mag-ayos ng panggatong, paano maramdaman ang ihip ng hangin bago magsindi ng apoy, paano pumesto sa likod niya o ni Maya kapag may sasakyang hindi kilala ang papalapit. Ang panganay na anak na babae, tuwid ang itim na buhok at may pananggalang na postura, ay tumingin sa kanya ng may pag-iingat sa simula. Ngunit di nagtagal, inuulit na niya ang mga aral kay Jack sa mas nakababata, determinado na makatulong sa pagprotekta sa pamilya. 7 araw ang lumipas sa ganitong paraan. Tahimik, hindi nagmamadali, ngunit hindi hungkag. Pagkatapos, dumating ang mga makina. Ang mga bata ang unang nakarinig, isang malalim na ugong ng makina. Pumunit sa katahimikan ng taglamig na may hindi maipaliwanag na bigat. Tumayo ang mga tainga ni Thor. Tumingala si Jack mula sa pagkukumpuni ng maluwag na bintana at biglang nanigas ang kanyang katawan. Isang makinang na itim na truck ang lumusong sa clearing. Sumabog ang nyebe sa likod nito nang ito'y huminto. Sa likod nito, isang cruiser ng county sheriff ang sumunod. Agad na nagbago ang pakiramdam ng paligid. Masyadong maayos, masyadong malinis para sa magaspang na daang patungo sa kanyang liblib na tirahan. Bumukas ang pinto ng itim na truck at lumabas si Malik.
Matangkad, malapad ang balikat at may mukhang dati maaaring naging kaakit-akit, ngunit matagal nang nasira ng pait. Nakaipon ang kanyang maitim na buhok sa batok, ngunit may ilang hiblang nakalugay sa noo niyang may guhit ng taon ng paglalasing at galit. May aninong balbas sa kanyang panga at ang mga mata niya, matalas, makipot, mapaghinala, ay inikot ang bakuran na parabang inaangkin ito. Sa likod niya, lumitaw si Sheriff Thomas Whitaker, nasa huling bahagi ng 50, matipuno, may balat na inukit ng panahon at kalbo na ang bahagi ng buhok. Medyo masikip ang uniforme niya sa katawan, ngunit dala niya ang tiwala ng isang taong sanay sa mga banggaan, sa niyebe at alitan sa tahanan. Hindi basta-basta natitinag. Napangiwi si Malik nang makita si Maya sa likod ng bintana. Aba, sigaw ni Malik, malakas at may pangaalipusta, tingnan mo to. Ang babae ko, nagkukunwaring may pamilya kasama ang sundalong ito. Dahan-dahang lumabas si Maya, mahigpit pa ring yakap ang sanggol. Nagsiksikan sa likod niya ang kanyang mga anak para bang mga ibong biglang naistorbo. Ang mga bakas sa kanyang mga pulso, maputlang berdeng marka, ay nagsisimula ng maghilom, ngunit kapansin-pansin pa rin. Tumayo si Jack sa pagitan ni Maya at Malik nang hindi nagsasalita. Katabi niya si Thor, bahagyang nakataas ang balahibo ngunit kontrolado ang tindig, naghihintay ng utos. Napangiwi si Malik, akala mo makakatakas ka sa akin? Akala mo makukuha mo ang mga anak ko? Paos ang kanyang tinig sa galit, ngunit sa ilalim nito'y may mas madilim, pag-aari. Itinaas ni Sheriff Whitaker ang kanyang palad. Ayusin natin to mga kababayan. Lumapit siya sa kabin at pinagmasdan ang tagpo. Si Jack matatag ang tindig. Si Maya nanginginig ngunit buo ang loob. Ang mga batang nangingilid sa likod niya. Si Thor alerto at handa. Lumambot ang ekspresyon ni Whitaker nang tumama ang tingin sa bunsong anak na mahigpit ang kapit sa binti ng ina. Sa loob ng kabin, nagtanong si Whitaker. Hindi mapilit, hindi mapanghimasok, kundi mahinahon at may pakiramdam. At bago pa makapagsalita si Maya, sumagot na ang paligid para sa kanya. Ang paraan ng pag-iwas ng mga bata sa tinig ni Malik, ang mga marka sa pulso ni Maya, ang takot sa mukha ng kanyang mga anak tuwing nababanggit ang pagbabalik, sapat na iyon. Nang sa wakas ay ikwento ni Maya ang kanyang pag-alis, ang tono ng kanyang tinig ay mababa, pantay, walang dramatismo. Nakinig si Whitaker nang hindi siya ginagambala. Unti-unting tumigas ang anyo ng sheriff, isang ekspresyong pamilyar sa kanya mula sa mga taon ng pagtanggap sa masyadong maraming babaeng pumapasok sa istasyon na may parehong anyo. Humarap si Whitaker kay Malik. Magsisimula ako ng kaso para sa karahasang domestiko, anya. Pupunta ka sa korte bukas ng umaga. Lumapad ang paghinga ni Malik. Hindi mo pwedeng paghiwalayin ang pamilya ko sa akin. Hindi sila ligtas kapag kasama ka, sagot ni Whitaker, direkta. Ramdam ni Jack ang bahagyang pagluwag ng tensyon sa katawan niya. Hindi tagumpay, kundi kaginhawaan na may ibang taong sa wakas ay kinikilala ang pinagdaanan ni Maya sa loob ng maraming taon. Tinutok ni Malik ang tingin kay Jack. Hindi pa ito tapos. Itinuro niya ang mga bata. Babalik kayong lahat sa akin bukas. Hindi, sagot ni Maya, mahina ngunit buo. Hindi kami babalik. Inalalaya ng sheriff si Malik palabas. Umakyat ito pabalik sa kanyang sasakyan at isinara ang pinto ng sobrang lakas na tumalbog ang tunog sa paligid ng mga burol. Sumabog ang nyebe sa ilalim ng mga gulong habang paalis siya. Nagiiwan ng ulap ng usok at mapapait na banta. Naiwan sandali si Whitaker. Gagawin ko ang lahat ng kaya ko, sabi niya kay Maya, mas malambot ang tinig ngayon. Karapat dapat kayo, ikaw at ang mga bata, sa higit pa. Pagkatapos ay tinapik niya ang sombrero, bumalik sa kanyang cruiser at iniwan ang lupain. Bumalik ang katahimikan sa rancho, mabigat ngunit hindi natalunan. Tumingin si Jack kay Maya,
Tumingin siya sa kanya, at kahit walang salitang namutawi, may dumaan sa pagitan nila, isang pagkilalang ang mundong panlabas ay sa wakas nakita na ang bahagi ng kwento niya na hindi niya kailanman naibulalas ng hindi sinusupil. Dumikit si Thor sa binti ni Jack, ramdam ang unti-unting pagluwag ng tensyon. Darating muli ang bagyo sa ibang anyo, mga dokumento, salaysay, hatol, mga bagay na maaaring humubog sa kanilang kinabukasan. Pero sa sandaling ito, habang nakatayo sa tahimik na clearing, si Maya at ang kanyang mga anak ay nanatili sa lugar kung saan sila nararapat, sa ilalim ng bubong na hindi na hahayaang lamunin sila ng lamig, kasama ang isang lalaking hinding-hindi na hahayaang harapin nila ang panganib ng mag-isa. Ang gusaling munisipyo ng Carbon County ay isang simpleng estruktura ng ladrilyo, pinalibutan ng puting pintura na nagsisimula ng matuklap sa lamig ng taglamig. Sa loob, ang courtroom ay may mahinang amoy ng pine wax at lumang papel, amoy na nananatili sa mga upuan at sahig, tila alaala. Sumisikat ang araw sa matataas na bintana, nagbibigay ng malambot na gintong liwanag sa silid. Nakatayo si Maya sa harapan, matikas at matatag sa kabila ng bigat sa kanyang balikat. Maayos na nakatirintas ang kanyang mahabang buhok sa likod at ang kayumangging kulay ng kanyang balat ay halos kumikinang sa ilalim ng liwanag. Suot niya ang simpleng itim na damit na inihiram ng isang mabait na babae na tinawagan ni Whitaker, isang kabutihang sinabi ng sheriff na bagay sa pagharap sa korte. Sa kanyang mga mata, nandoon ang paninindigang mas matatag pa sa alinmang unos na kanyang nilisan. Nakaupo si Jack ilang hilera sa likuran niya, matatag ang presensya. Ang tikas ng kanyang katawan, ang matapang na panga at ang mahinahong anyo ay nagbigay ng tahimik na bigat sa silid. Suot niya ang malinis na flannel shirt at kupas na maong. Ang kanyang tindig na tuwid bilang sundalo ay nagsiwalat ng kaba kahit hindi kita sa kanyang mukha. Nasa paanan niya si Thor, mapagmatyag, kumikislap ang madilim na balahibo sa ilalim ng araw. Bagamat hindi dapat pinapasok ang aso, ibinulong ni Whitaker sa gwardiya, bahagi siya ng kwento, at walang tumutol. Pinamunuan ang pagdinig ni Judge Margaret Hale, babae sa kalagitnaang 60. Kulay pilak ang buhok na nakaayos sa buhol at may asul na matang matalim at mapanuri. May mga guhit ng malasakit sa kanyang mukha, sinamahan ng autoridad mula sa dekada ng pakikitungo sa mga menor de edad, magsasaka at mga pamilyang nabibitag sa dilim ng taglamig. Ang kanyang tinig ay may halong lambing at kontrol. Nang magsalita si Maya, tumahimik ang buong silid. Ibinahagi niya ang mga unang taon ng kanilang pagsasama, kung paanong si Malik ay minsang naging mahinahon, kung paanong ang pagnanais ng anak na lalaki ay naging galit, kung paanong ang alak ay punan ng kanyang mga pagkabigo, hanggang ang galit na lamang ang naging wika ng kanilang tahanan. Inilarawan niya ang mga bakas sa kanyang braso at ang takot sa mata ng kanyang mga anak sa tuwing may pintong malakas na isinasara. Hindi nanginig ang kanyang tinig. Nasa kanya ang katatagan ng isang babaeng masyado ng matagal na tiniis ang lahat para lamang bumigay ngayon. Ikinuwento niya ang gabi ng bagyo, kung paanong niyakap niya ang sanggol, tinipon ang kanyang mga anak at tumakas sa unos na maaaring pumatay sa kanila. Dahil ang manatili ay mas mabagal pero tiyak na pagkasira. Nakinig si Judge Hale ng mabuti at sa bawat salitang binitiwan ni Maya, lalong lumalambot ang kanyang mukha. Lumapit si Sheriff Whitaker, matatag siyang nakatayo, ang makapal na tanjacket ay halos lumapat sa lapad ng kanyang katawan. Ang kanyang mukhang inukit ng panahon ay may parehong bigat na dala niya sa maraming krisis sa buong rehiyon. Isinalaysay niya ang mga nasaksihan sa lupain ni Jack, kung paano biglang umatras ang mga bata nang makita ang kanilang ama, ang mga natitirang bakas sa mga pulso ni Maya,
ang posisyon nilang protektado sa likod ni Jack, at ang maayos, mapayapang tahanang naitatag ng dating seal sa loob lamang ng ilang araw. Maingat ang tono ni Whittaker, ngunit kumikislap sa kanyang mga mata ang galit na bihira niyang ipakita habang naka-duty. Naupo si Malik sa kabilang bangko, nakatawid ang mga braso sa kanyang malapad na dibdib. Nakapusod ng magulo ang maitim niyang buhok at may bahagyang pamumula sa kanyang mga mata, maaaring mula sa alak kagabi o sa galit ng umagang iyon. Kumunot ang kanyang panga habang nagsasalita si Maya. Pabalewala niyang iginala ang mata habang nagkukwento si Whittaker. Tumawa pa siya nang banggitin ang pagkatao ni Jack, ngunit hindi niya mababago ang bigat ng katotohanang nakalutang sa silid. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, inihayag ni Judge Hale ang kanyang pasya. Tahimik ang buong silid habang dumadaloy ang kanyang tinig. Wakas na ang kasal. Ipinagkakaloob ang buong kustodiya sa ina. Epektibo agad ang isang restraining order. Ginoong Malik, ikaw ay pinagbabawalang lumapit kay Jing Thunderhawk o sa kanyang mga anak sa loob ng 300 yarda. Pumikit si Maya, hindi sa tagumpay, kundi sa kaginhawaan na sobrang lalim, para bang tinanggal ang bigat sa kanyang dibdib. Tumindig si Malik, bumalot sa kanyang mukha ang galit, ngunit agad na lumapit ang 2 opisyal bago siya makapagsalita. Bumagsak ang martilyo ni Judge Hale, isang beses, matatag at tiyak. Pagkatapos ng pagdinig, inihatid ni Jack si Maya at ang kanyang mga anak palabas. Sinasabayan ng bagal ng kanyang hakbang na para bang ayaw gambalain ng sandali. Dumikit si Thor sa binti ng panganay na anak, tahimik na nagbibigay ng katiyakan. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, huminga si Maya ng hangin na may lasa ng kalayaan. Tahimik na sinalubong sila ng lupain, may yelo pa rin, may langit na kupas, at ang tunog ng mga kahoy na pumuputok sa apoy. Agad nagsimula ang trabaho, hindi dahil kailangan, kundi dahil ang bagong simula ay nangangailangan ng pagkilos. Nagdagdag si Jack ng isa pang silid sa kabin, buhat ang mabibigat na biga gamit ang sanay na bisig. Inayos niya ang bubong na lumalaylay, pinalitan ng mga bulok na tabla, pinatibay ang hangganan ng lupain. Bawat hampas ng martilyo ay tila nag-aalis ng hiya sa kanyang katawan. Inalagaan naman ni Maya ang lupain ng may banayad na determinasyon. Nagkalat siya ng buto ng wildflower sa gilid ng hagdan, blue flax at prairie coneflower. At ipinaliwanag na ang lupa'y karapat-dapat sa liwanag matapos ang mahabang lamig. Nagtahi siya ng mga kumot gamit ang mga piraso ng tela, umaawit ng mga himig na nagpapainit sa malamig na madaling araw. Lumuhod siya sa lupa kasama ang kanyang mga anak, tinuturuan silang magtanim ng mga ugat ng may lambing. Unti-unting kumalat ang tuwa ng mga bata sa paligid na parang sikat ng araw. Naghabulan sila sa tabi ng tambak ng kahoy, tumulong kay Jack magbuhat ng mga pako at nangalap ng mga bato para palibutan ang bagong taniman. Hindi na tila pansamantala ang kabin, ito na ay isang tahanang may ugat na mas malalim pa sa nagyelong lupa. Isang gabi, habang amber ang langit sa likod ng mga burol, lumakad si Maya sa beranda at pinanood si Jack na ikinabit ang huling tabla ng bagong silid. Tumindig siya, pinunasan ng pawis gamit ang likod ng palad at tumingin sa kanya. May naipabatid sa pagitan nila, pagpapahalaga, maingat na pag-asa. 2 buhay na minsang basag, unti-unting binubuo muli. Magkasama, pira-piraso, araw-araw. At sa unang pagkakataon mula sa bagyo, hindi na nakakatakot ang salitang bukas. Dumating ang tagsibol sa Montana na parang mahiyaing bisita, banayad ang haplos sa mga parang at paunti-unting pag-usbong ng berde. May mga bahagi ng niyebe na nanatili sa lilim, ngunit ang ihip ng hangin ay may init na tila hindi nababala kundi maligayang pagdating. Isang umaga, pinuno ni Jack ang truck ng mga kumot.
Ilang regalo na balot sa simpleng tan na papel at sapat na suplay para sa mahabang paglalakbay. Tumalon si Thor sa likod, sabik ang buntot na kumakawag. Nakatayo si Maya sa beranda. Suot ang mahabang asul na bestida na lalong nagpatingkad sa kanyang kayumangging kutis. Ang kanyang buhok, maitim at makinang, ay may iisang puting bead, bigay ng kanyang ina noon. Nagsiksikan sa tabi niya ang mga anak, lahat may suot na maliit na kwintas na gawa sa pinakintab na bato. May halong kaba at pananabik sa kanilang mga mata. Hindi pa sila nakakalayo kailanman, pero ngayong araw, babalik sila sa isang lugar na dati mapanganib, ngunit ngayoy daan patungo sa bukas. Umakyat ang kalsadang papasok sa reservation sa gitna ng malalawak na burol at mga naglalakihang evergreen. Pamilyarang tanawin kay Maya, may halong init at kirot. Nang dumating sila sa sentrong lugar, isang bungkos ng munting bahay, sa paligid ng mas malaking bulwagan, huminto ang kanyang hininga. Nakatayo sa hagdan si Elena Thunderhawk, ang kanyang ina. Nasa huling bahagi ng 50, ang pilak na buhok ay mahigpit na nakatirintas, matikas ang cheekbones at ang mga matang puno ng sinaunang dalamhati at hindi matitinag na lakas. Matatag ang kanyang tindig at bagaman ang pagkawala ay nag-ukit ng mga guhit sa paligid ng kanyang bibig, dala niya ang tahimik na tibay ng isang inang pinagdaanan na ang hindi kaya ng karamihan. Nang tumakbo si Maya sa kanyang yakap, niyakap siya ni Elena nang may parehong pagdamay at panlulumo. Hinaplos niya ang mukha ng kanyang mga apo, binigkas ang kanilang mga pangalan sa lakota at hinalikan ang bawat isa sa noo bilang basbas. Pagkatapos ay lumingon si Elena kay Jack. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang sombrero bilang paggalang. "Ma'am," sabi niya, mahinahon. Mas mahina kaysa karaniwan ng boses, puno ng kababaang loob. Tinitigan siya ni Elena, matulis ang kanyang mga mata, sapat upang makita ang katotohanan sa ilalim ng kahit anong pananalita. Napansin niya ang tikas ng panga nito, ang pagod na tila aninong nakakapit sa likod ng kalmadong mga mata, at ang tahimik na disiplina sa kanyang tindig. Isang mandirigma, agad niyang naunawaan, isang lalaking may dalang bigat na hindi niya ipinapakita sa iba. Walang salitang binigkas, ngunit itinuro niya kay Jack ang loob ng bulwagan. Mainit at sagrado ang pakiramdam sa loob. May mga habing kumot na nakasabit sa mga pader, may banayad na tugtuging umaagos mula sa malayong tagapagsalita at ang hangin ay may amoy ng sadye. Umupo sila sa tapat ng isa't isa. Si Maya ay nasa tabi, karga ang sanggol sa kanyang kandungan. Inilapat ni Jack ang kanyang mga palad sa tuhod, handang ikumpisal ang bigat na pasan niya sa loob ng 15 taon. Sinimulan niya sa bagyo ng taglamig, ang nagyelong daan, ang sandaling dumausdos, ang sasakyan patungo sa bangin. Isinalaysay niya ang lalaking Lakota na sumulpot mula sa maputing ulap gaya ng isang tagapagbantay, ang mga kamay na tumakip sa kanya ng kumot, ang marahas ngunit mapagmalasakit na pagsubok na hilahin siya palabas. Nang ilarawan niya ang pagbagsak ng lupa sa ilalim ng paa ng lalaki, bahagyang nabasag ang kanyang tinig. Namalaging tahimik ang silid nang matapos siya. Pumikit si Elena, isang patak ng luha ang dumaan sa kanyang pisngi. Ngunit walang galit, tanging ang matagal nang hinihintay na paglalaya ng pagluluksa na hindi kailanman nabigyan ng hustong hantungan. Ipinatong niya ang isang kamay sa kanyang dibdib. Bumalik siya sa lupa habang iniingatan ang isa pang kaluluwa, bulong niya. Ganon umaalis ang isang mandirigma. Hindi niya na naising guilt ang manatili kung saan nararapat ang pasasalamat. Yumuko si Jack, mapait ang ginhawa. Wala nang makakabawi sa nangyari, ngunit ang pagpapatawad na malaya at buong buo ay nagpakawala sa matagal ng higpit sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang hinawakan ni Elena sa braso. Sabihin mo, aniya, ano ang layunin mo para sa anak ko? Itinaas ni Jack ang tingin, matatag.
Manatili sa tabi niya, sagot niya. Bigyan ng mga bata ng tahanang ligtas. Siguruhing wala sa kanila ang muling haharap sa isang taglamig ng mag-isa. Tumango si Elena, minsan lang. Sapat na iyon. Kinagabihan na puno ang bulwagan ng mahihinang pagbati at kaluskos ng mga kasuotang pangseremonya. Nagningning ang paligid, hindi mula sa apoy, kundi mula sa init ng pag-iisang loob. Nakatayo si Maya sa harapan, suot ang balabal na may bagong disenyo ng kidlat, hindi bilang pagwawakas, kundi bilang simula. Lumapit si Jack, hawak ang isang maliit na singsing na pilak. Inukit niya ang manipis na marka ng kidlat sa ibabaw nito, tahimik na alay sa kumot at sa lalaking nagligtas sa kanyang buhay. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa kaba, kundi sa pagkamangha. Tiningnan niya si Maya, ang babaeng tumawid sa mga unos na hindi niya kailanman maiintindihan, at idineklara, "Kung pahihintulutan mo ako, nais kong ialay ang natitirang mga araw ko sa pagtiyak na ikaw at ang mga bata ay kailanman hindi muling haharap sa unos ng mag-isa." Napahinto ang hininga ni Maya, kumislap ang kanyang mga mata. Tumango siya. Lumapit si Elena at ilang matatanda, bit-bit ang star quilt, isang magarang kumot na tinahi mula sa mga kulay na bughaw, berde at pulang parang takip silim. Ibinigkis nila ito sa balikat ni na Jack at Maya, pinag-isa sa iisang yakap. Ito'y sumisimbolo ng silungan, pagkakaisa at paglalakbay na naging isa. Bumuo ng bilog ang mga kamag-anak, kapitbahay, matatanda at mga bata. Nagsimula ang isang awit, matanda, banayad, sagrado, itinali ang kanilang ugnayan. Paikot-ikot si Thor sa paligid, may maliit na laso sa kwelyo niya at naghatid ng tahimik na halakhak. Siya ang hindi opisyal na tagamasid na may 4 na paa. Ang kasal ay payak, tapat at malalim ang pagkakaugat sa kasaysayan at kinabukasan. Hindi lamang ito paghilom sa nakaraan, ito'y paglikha ng mga araw na darating. Nang bumalik sila sa lupain, ilang araw ang lumipas, mas matingkad na ang tanawin. Lumilitaw na ang mga damong matitibay habang natutunaw ang yelo. Tumakbo ang mga bata sa bakuran, ang kanilang kasiyahan ay tila musika. Nakatayo si Jack sa tabi ni Maya sa beranda habang unti-unting lumulubog ang araw sa kapatagan ng Montana. Hinawakan ni Maya ang kanyang kamay at isinandal ang ulo sa kanyang balikat. Dati ang lupaing ito ay parang hungkag, bulong ni Jack, na para bang ang buhay ko ay puro lamig at katahimikan. Tinitigan ni Maya ang mga batang naglalaro, umaalingaw-ngaw ang kanilang saya sa bakuran. Tumahol si Thor, tumalon pa abante sa kanila. At ngayon, tanong niya malumanay, pinisil ni Jack ang kanyang kamay. Ngayon, hindi na ganong kapait ang taglamig habang ikaw ang kasama ko. Ngumiti si Maya, sumiksik sa kanyang bisig at magkasama nilang pinanood ang kanilang pamilya. Bago, hindi perpekto, kahanga-hanga, na yumayabong sa lugar na minsang tanging dalamhati lang ang umiiral. Sa dahan-dahang pagdilim, muli nang huminga ang lupaing iyon, at sa unang pagkakataon, sa napakaraming taon, ganoon din sila. Sinasabi ng iba, ang himala ay dumarating sa pamamagitan ng kulog o ng mga anghel o ng mensaheng iginuhit sa langit. Ngunit kung minsan ang himala ay mukha ng isang pagod na veterano na huminto sa gitna ng nagyayelong daan. Kung minsan, ito'y mukha ng isang ina na tumangging sumuko, kahit pa sinasabi ng lahat na dapat na siyang bumitaw. At kung minsan, ito'y 2 basag na buhay na natagpuan ng isa't isa sa mismong sandaling napagpasyahan ng kapalaran na sapat na ang kanilang tiniis. Marahil iyon ang tunay na mensahe rito. Hindi natin laging nauunawaan kung bakit dumarating ang mga unos. Hindi rin natin agad masaklaw kung bakit nawawala ang mga taong mahal natin o kung bakit tila sobrang hirap ng paglalakbay na halos bumigay na ang ating mga tuhod.
Ngunit ang Diyos ay nagpapadala ng mga kaluluwang darating sa ating buhay sa tamang oras, sa tamang panahon upang ipaalala na walang lamig ang tumatagal magpakailanman. Kung ikaw ay nanonood ngayong gabi at pakiramdam mo'y matagal ka nang nababalot ng ginaw ng buhay, manatili kang matatag. Ang pagliligtas ay hindi palaging may ingay. Minsan, dumarating ito ng dahan-dahan, marahan, gaya ng mga daliring inaabot ka sa gitna ng nagyayelong dilim. At kung ang kwentong ito ay tumimo sa iyong kaluluwa, ipasa mo ito sa iba. Baka sa ganyang paraan, may isang taong makaramdam na hindi siya nag-iisa. Mag-iwan ng komento, ibahagi sa amin kung aling bahagi ang pinakatumagos sa iyong puso. At kung nais mo pa ng mga kwento ng pananampalataya, paghilom at panibagong simula, mag-subscribe ka at maging bahagi ng aming komunidad dito. Naway pagpalain ka ng Diyos, kupkupin ka sa bawat unos at ipaalala sa iyo sa kanyang tamang panahon na wala ni isa sa atin ang itinadhanang tahakin ang paglalakbay na ito ng mag-isa. Amen.